Magandang umaga po at Happy New Year sa inyong lahat. Siguro, nagpakasiguro kayo, ba't nag-Happy New Year ako ng maaga? Talagang Happy New Year po, no, sa ating liturhiya. Mapapansin nyo, kapag titignan nyo ang liturhiya ng Simbahang Katolika, nagsisimula po yan sa unang linggo ng Adbyento, no? Kaya yan ang Happy New Year sa atin. Hindi po sa January 1. At magandang tignan, no, na kapag dumadating ang Adbyento, naghahanda po tayo sa pagdating ng Panginoon. Kasi yung salitang Adbyento ay mula sa Latin na ang ibig sabihin ay pagdating. No? At kalimitan tayo inaanyahin pagnilayan yung dalawang uri ng pagdating. Ano po yun, no? Yung una ay pag-alaala dun sa unang pagdating ni Jesus, ang ating Mesiyas, no? Nung lampas 2,000 taon na ang nakararaan. Alam naman po natin yan, kaya taon-taon, nagdiriwang po tayo, parang birthday, di ba? No? Sabi nga natin, pagdating ng December 25, no? Kaarawan ng ating Panginoong Hesukristo, no? Kapag may birthday tayo, masaya tayong nagdiriwang. Yung ikalawang pagdating ay yung itinutukoy naman pong paghuhukom, no? Narinig po natin sa Ebanghelyo yung sinasabi daw ng mga palatandaan, no? Magkakaroon daw ng mga sabi nga, no? Yung ito, nakakatakot nga ho ito, no? Pagbabasahin mo, no? Sa lupa, ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat. Ang mga tao hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga sakunang darating. Ayan. Sapagkat mayayanig at mawawala sa kanila kanilandas ang mga planeta at iba pang katulad nito na nasa kalawakan. End of the world. Diba? Siyempre, mahirap pong ipagdiwang yan. Pero, kung dadating man po yan, talagang yan ay sinabi ng ating Panginoon sa kanyang mga apostol at sinasabi sa atin. At tayo'y inaanyayang maghanda, no? Diyan sa ikalawang pagdating, no? At pagtanaw din, no? Sa buhay na walang hanggan na ninanais ng Panginoon marating nating lahat ang langit. Pero alam nyo, meron daw ikatlong pagdating. No? Yan ay kahit papano siguro narinig nyo na. Yan daw yung pagdating ng Panginoon sa araw-araw nating buhay. Di ba? Ang Panginoon dumadating dyan. No? Alam po natin yan. Halimbawa, no? Dumadating siya pag napaisip tayo magdasal. No? Dumarating yan pag nakaramdam tayo sa ating puso ng kapayapaan o kaya naramdaman natin sa kapwa ang pag-ibig ng Diyos. Dumarating ang Panginoon kapag sa gitna ng maraming pagsubok sa buhay para meron tayong tinanglaw na liwanag. Sabi nga nila, no, yung pagdating ng Panginoon sa bagong mag-asawa pagkatapos ng 1 taon, pag nakita nilang naglakad yung kanilang panganay na anak, yung unang anak nila. Diba? Yung talagang saya nila. O kaya dito sa Pilipinas, katatapos na ng katakot-takot na bagyo, diba? O alam natin karanasan yan, pag dumaan na yung bagyo, biglang sumisikat ang araw. Kahit maraming nasira, sabi natin, tapos na ang matinding pagsubok ng kalamidad. No? Parang sabi natin, salamat sa Diyos. Dumating na siya at naligtas tayo. Mahalagang maunawaan ito dahil siguro ang paanyaya ng Panginoon, itong mga linggo ng Adbyento, no? Sabi nga, no, nakita niyo yung ating Advent Rite, binasbasan yan, no?
kagabi, bisperas ng unang linggo ng Adbyento, ay 4 na linggo yan, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon na maghanda para sa darating na Pasko, maghanda, no, sa Christmas season para si Jesus ay tanggapin sa ating puso. Magagawa lang natin to kung yung ikatlong pagdating, tatalasan natin yung pagkilala na nandyan si Jesus. Nandyan ang Diyos. Sabi ng ating Santo Papa, tayo ay tumatanaw na sa 2025. At sabi nga niya, ito yung tinatawag na jubileo. At sabi niya, tayo ay mga pilgrims of hope, no? Pero hamon niya sa atin, no? Sa pagtanaw, no? Sa 2025 na Great Jubilee, dapat daw, no? Maging agents of hope din tayo. Di ba? No? Maging instrumento ng pag-asa sa bawat isa. Yan nga ang magandang tingnan na isang paninindigang dapat isabuhay. No? Lalo na't pinatitindi kapag Adbyento ang pag-asa. Magandang itanong, paano ka magbibigay pag-asa sa iyong kapwa? Tama naman po, no, dahil kanina narinig niyo sa pambungad, ngayon daw ay World Day, no, para sa mga, no, may disabilities, may mga kapansanan. Siguro pwede tayong maging instrumento para magbigay pag-asa sa kanila. No? Isa isipin niyo, magagawa namin. Alam niyo, sabi nga ni Pope Francis, iniisip natin yung mga malalaking bagay para magbigay ng pag-asa. Sabi ni Pope Francis, kahit isang simpleng ngiti, pwede ka na magbigay ng pag-asa. Tingnan nyo nga yung katabi nyo. Sige nga, smile. Ayan. O, tingnan nyo katabi nyo. Ayan, smile. O, kahit walang ngipin yan, smile. O, di ba? Kahit bungal yan, ngumiti ka. O, napapangiti ka. Di ba? Pag napangiti ka, ang nagagawa mo, nagbibigay ka ng hindi lang pag-asa, kundi galak sa iyong kapwa. Kasi ang dami na natin problema sa buhay, di ba? Dami na natin dinadaanan. Marami na tayong pagsubok. Kahit simpleng ngiti, tayo nagiging instrumento ng pag-asa sa ating kapwa. Ano pa kung dadagdagan natin yan? Pagkakawang gawa, pagtulong sa mga nangangailangan, hamon sa atin yan. Hindi lang ngayong Adbyento, hindi lang kapag Pasko, kundi sa bawat araw ng ating buhay. Yan ang paghahanda sa pagdating ng Mesiyas sa atin. Hari nawa, maging mukha tayo ng pag-asa sa bawat isa. At sa ganitong paraan, no, magiging makahulugan hindi lang Adbyento, kundi ang Pasko, ang araw ng Pasko, ang panahon ng Pasko, kung saan ipagdiriwang natin ang Emmanuel, ibig sabihin ang Diyos ay sumasa atin. Amen.